una sa lahat. Halata namang planado. Halata namang scripted. Sino ipapalit niya? Yun ang tanong natin. Sino ipapapalit niya? Si VP Sara? Ang VP Sara natin, merong issue sa korupsyon. Ang ipapalit natin, anak ng isang korap. Iilan lamang yan na hindi naniniwala sa kanya, yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Mga taong gustong magluklok ng isang taong hindi na makapaghintay ng 2028. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kinontra ang Malacanang dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinabulaan ng nag-resign siya dahil sa delikadesa. Hakahakang akusasyon, si DepEd Secretary Sani Angara naman hindi raw magbibigay sa gitna ng aligasyong kumikbak din siya sa ilang proyekto ng DPWH. Pekeng away hipag, Senator Amy at First Lady Liza Marcos pinabulaan ng ang kumakalat na away nila online. Pinabulaanan na First Lady Liza Araneta Marcos at ipag niyang si Senator Amy Marcos ang kumakalat online na patutsadahan nila sa isa't isa. Fake news daw yan. Pero ang First Lady tila may pasaring. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ba ang laman ng umano'y pekeng away online ng dalawa? Yes, Jiggy. Pasensya ka na hindi ko hindi ko narinig yung tanong mo, but I assume you asked about the fake post na kinote kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay Senator Amy Marcos. Yes, kahapon may lumabas kasi na mga fake quotes na pinasinungalingan na ng Presidential Communications Office at nirepost din ito ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang social media accounts kung saan sinabi nga niya na speaking of fake news, ito daw yung entertainment Pinoy style. Makikita natin dito sa peking quote card na ito na sinasabi niya na ayaw na niyang makipag-argue sa kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Ang sinasabi niya, ito ay bilang paggalang kay dating First Lady Imelda Marcos at dahil kapatid siya ng kanyang asawa. Pero yung mga statements daw niya, fake. Kasing fake daw ng mukha niya na retokada. Pero again, hindi raw ito totoong quote card mula kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pero makikita rin natin na kalaunan, nag-post din itong si Senator Amy Marcos sa kanyang social media accounts wherein sinasabi naman niya na hindi siya ang nag-post ng quote card na yon na kumbaga ay meme din niya na sinasabi niya na tama, hindi dapat makipag-argue si First Lady sa kanya. Dapat nga ay magpasalamat pa siya kay Senadora Amy dahil ipinilit niya si First Lady kay President Bongbong Marcos kahit na magaganda ang mga ex nito. Kung tutuusin, siya daw ang pinaka-ugly at may big tummy na puno ng drugs at ng alcohol. So ito ay hindi rin naman daw totoong quote mula kay Senadora Amy, pero kasunod yan, parang meron pang pasaring si Senadora Amy dahil sinabi naman niya na mensahe niya ito sa mga matatapang, referring to the staff of Palace, mga pulis daw na nagbibigay daw sa kanya ng impormasyon tungkol nga dito sa mga illegal na droga at siniguro niyang iingatan niya ang mga ito. Jiggy. At Maricel, mula nang ilabas ni Senator Amy ang kanyang mga akusasyon sa umano'y paggamit ng First Family ng droga, may tugon na ba ang Pangulo at ang First Lady dito? Nako, Jiggy, hanggang ngayon, tahimik ang Pangulo at si First Lady tungkol sa usaping ito ni Senator Amy Marcos. Kanina nga, sinubukan natin silang makapanayam doon sa kanilang event sa PhilSports Complex dyan sa May Pasig dahil event ito mismo ni First Lady. So naroon si Presidente, naroon si First Lady at maging ang anak nila na si Vincent. Pero quiet sila tungkol sa usapin na ito. Nag-inspection lamang sila dyan sa programa na inilaan para doon sa mga atleta ang Pinoy, nagtayo ng mga museum, ng dormitoryo at ng kung ano-ano pa. Ang nagsalita tungkol dito ay si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakapanayam ng STL kagabi. At ang sinabi nga niya, mukhang desperadong hakbang daw ito para siraan ang Pangulo. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro.
halata namang scripted. Tignan niyo yung papel niya, gano'ng kakapal. Binasa niya pa. So, ibig sabihin, coordinated ang moves nila. Desperado para masira ang Pangulo. Sino ipapalit niya? Yun ang tanong natin. Sino ipapapalit niya? Si VP Sara? Ang VP Sara natin, merong issue sa korupsyon. Iilan lamang yan na hindi naniniwala sa kanya, yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Mga taong gustong magluklok ng isang taong hindi na makapaghintay ng 2028. Jiggy, sa panayam naman ng programang OBP kanina kay Executive o dating Executive Secretary Lucas Bersamin, may sinabi siya na mukhang mas safe pa rin ang Pilipinas kay President Marcos. Narito ang kanyang sinabi. I do not know about, I'm not disparaging si Vice President, ang kakayahan niya, but I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. At Maricel, kaugnay pa rin sa usapin ni dating ES Bersamin, may reaksyon na bang Palacio sa sinabi nito na hindi siya pinalitan, kundi, o hindi siya nag-resign, kundi siya ay pinalitan talaga? Sa ngayon, Jiggy, tahimik pa ang Malacanang tungkol dyan. Bagamat kanina pa natin sila hinihingan sana ng pahayag tungkol dyan sa sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang malinaw, sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang araw, ngayong araw dito sa Malacanang at pinangunahan niya ang panunumpa kay Ralph Recto na pumalit kay Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Kasama rin doon sa mga nag-take ng oath kanina, sina Secretary Frederick Go bilang Finance Secretary at maging sa Secretary Vida, inulit din yung kanyang panunumpa dahil sa pagkakataong ito sa harapan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Justice Secretary. Jiggy? Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Samantala, balikan po natin si News 5 anchor Cheryl Cosim kaugnay sa paglilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign. Cheryl, ano pa mga sinabi ni Bersamin sa panayam mo sa kanya kanina? Jiggy, yun nga ang unang-unang nilinaw sa atin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. At ang kanyang sinabi ay may tumawag sa kanyang malapit na kaibigan para nga sabihin sa kanya na he had to go. Yun yung mga words na narinig niya dito sa kanyang malapit na kaibigan. Tinanong pa natin siya kung ano pa yung mga ibang detalye ng napag-usapan nila. Hindi niya na ito ibinahagi sa atin. At hindi raw siya, ang sinasabi niya ay na parang nabunutan pa nga daw siya ng tinik. At ito daw ay prerogative ng presidente na palitan siya. At yun nga, hindi totoong nag-resign siya out of delicadeza. Magandang araw pakinggan pero hindi ito totoo. Ang tanging sulat na pinadala niya ay yung sumusunod siya sa prerogative ng Pangulo, walang resignation letter. Pakinggan natin ang pahayag ni Bersamin. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na ilalabas. But they accepted nothing. The message was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako linta. Alam mo, Jiggy, tinanong din natin si former ES Bersamin kung kailan sila huling nag-usap ng Pangulo or kung nakausap man lang niya ang Pangulo about this. Monday night ay nagkaroon daw sila ng face-to-face na pag-uusap. Around 30 minutes silang nag-usap pero again, hindi rin niya idinitalye kung ano yung kanilang napag-usapan. Jiggy. Itong pinapakita natin na si dating Yusek Adrian Bersamin, na apo ni dating ES Bersamin, ano reaksyon na nakatatandang Bersamin dito sa pagkakadawit ng kanyang apo? Naitanong din natin nga yan, Jiggy, apo sa pamangkin ni dating ES Bersamin si Yusek Adrian Bersamin. Kahapon, sinabi ni Senator Lacson nga na ginamit umano ni Adrian ng pangalan ng Pangulo para magsulong ng budget insertions. Base yan sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senator Lacson sa isang tawag sa telepono. Ito, for context also, si Adrian ang sinasabi ni Zaldico na nakausap niya para kumpirma
mahing si PBBM ang nagpapasingit noong 100 billion pesos na budget. Pero sabi rin ni Bernardo, posibleng kasama ni dating DepEd Yusek Trigiv Olivar si Adrian nang tanggapin ang bilyong-bilyong pisong kickback mula sa budget insertions. Pero ang sabi ng dating Executive Secretary, hindi niya naiintindihan bakit nadadamay ang kanyang apo. Narito ang kanyang pahayag. Mahal na mahal ko si Adrian para kong sariling anak na. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Jiggy, posible rin daw na konektado ang pagkakasangkot ni Yusek Adrian sa pagpapabitiw sa kanya sa pwesto. Matagal na rin daw nagtatrabaho sa kanya si Yusek Adrian mula pa noong SC days ni Bersamin. Jiggy. Yung mismong issue ng pagkakadawit ni dating ES Bersamin sa budget insertion, anong tugon niya tungkol rito? Ito, Jiggy, for context, sabi ni dating DPWH Undersecretary Bernardo kasi tinanong niya si dating Executive Secretary Bersamin kung paano marirelease itong 52 billion pesos na kickback. Ang sagot daw ni Bersamin sa kanya, we will take care of it. Diretsahang yang itinanggi ni dating ES Bersamin at nagulat daw siya sa aligasyon. Sabi niya, triple hearsay yan. Wala raw siyang alam na iniimbestigahan siya rin ng ICI kung meron lalantad daw siya. Masakit daw na madawit pero wag na raw siyang abalahin. Madali naman daw mapatunayan na wala nga siyang kinalaman sa insertions. Never daw niyang hinawakan ang anumang budget. Pakinggan natin ang kanyang pahayag ukol dito. Kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, hindi nyo dapat paniwalaan yan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Respetuhin ko sila. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Susunod, DepEd Secretary Sani Angara nanindigang hindi magbibitiw sa gitna ng aligasyong tumanggap siya ng kickback sa ilang proyekto ng DPWH. At kampo ni Zaldico maghahain ng motion laban sa pagpapakansela sa kanyang passport. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Gugulong na ang pagdinig ng unang mga kasong sinampas sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang update sa mga sinampang kaso? Jiggy, nairafol na ang mga kaso sa Sandigan Bayan. Yan ang mga kasong graft at malversation of public funds laban kay dating Congressman Zaldico, ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation. Kaugnay ito sa 289 million peso road dike project sa Narawan Oriental Mindoro na kinontrata sa SunWest Corporation na itinayo ni Zaldico. Hahawakan ng 5th, 6th at 7th Divisions ng Anti-Graft Court ang mga naturang kaso. Inirekomenda naman ng Ombudsman Panel Prosecutors na walang ibibigay na piyansa sa kasong malversation dahil mahigit 8 milyong piso ang involved. Susunod daw na hakbang ang posibleng paglalabas ng warrant of arrest laban kay Ko at mga kapwa-akusado. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla sa podcast ng Facts First si Christian Esguerra na posible na nga maglabas ng warrant of arrest laban sa ilang dawit sa flood control scandal sa December 15. Jiggy? At Camille, ngayong nasa ibang bansa pa rin si Zaldico, ano mangyayari sa kanya ngayong naisampa na itong kaso? Jiggy, hiniling na raw ng ombudsman sa korte na kanselahin nga itong pasaporte ni Zaldico. Hindi na raw ito kailangan pang dumaan sa Department of Foreign Affairs ayon kay Ombudsman Remulla. Hiniling na rin daw ng ombudsman na mailagay sa Interpol Red Notice ang dating kongresista. So parang itong International Wanted Bulletin o Jiggy. Kaya naman kapag naaprubahan ay pwede nang ipatunton sa Interpol, si Ko ipaaresto at pauwiin sa bansa. At kapag nakansela na rin ang
ang pasaporte nga ni Ko at kasabay niya na mailagay siya sa red notice ng Interpol. Aba, hindi na siya basta-basta makakalipat ng bansa. At sa panig ni Ko, ano yung susunod nilang legal na hakbang? Jiggy, ayon kay Attorney Rui Rondain sa isang text message, sabi niya ay maghahain sila ng mosyon laban sa pagpapakansela sa pasaporte ng kanyang kliyente. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na remedyo. Jiggy? At matanong ko na rin, Camille, yung reaksyon. May reaksyon na ba ang kampo ni Senator De La Rosa sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyon kaugnay pa rin sa ICC arrest warrant? Jiggy, kahapon nga ibinasura ng Korte Suprema itong petisyon ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito yung hiling na obligahin si Ombudsman Remulla na ilabas yung umano'y kopya nga ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Senator de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, iaapila nila ang desisyon ng Korte Suprema. Matatanda ang si Remulla ang unang nagsabi sa media na ipinaaresto na ng ICC si Senator Bato. At kahapon nga, Jiggy, sa programang Storycon, muling nanindigan itong si Ombudsman Remulla na may arrest warrant na talaga ang ICC laban kay Senator Bato. Hinihintay na lamang daw nila ang opisyal na kopya nito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Nanindigang hindi magbibitiw sa pwesto si DepEd Secretary Sani Angara. Ayon sa kanya, walang basehan ng mga aligasyong tumanggap siya ng kickback sa ilang proyekto ng DPWH. Base sa salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, tumanggap umano ng kickback si Angara nung siya'y chairman pa ng Senate Finance Committee. Sa pamamagitan daw yan ng kanyang long-time aide na si Trigive Olaivar. Kaugnay kalaunay naging DepEd Undersecretary si Olaivar, pero kahapon lang inanunsyo ng Malacanang ang pagbibitiw niya sa pwesto sa gitna ng flood control scandal. Hindi siguro kasi hearsay lang yung nandun sa akin tapos wala pang specific accusation, di ba? Walang mention of any transaction or anything. So parang kung sa korte yan, ibabasura yun, di ba? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nagdaos ng necrological service sa Senado para sa yumaong dating Senate President Juan Ponce Enrile. Pinangunahan ni Senate President Tito Soto ang pagbibigay pugay at pag-alaala kay Enrile na nagsilbi sa Senado sa loob ng mahigit 2 dekada. Kabilang sa mga dumalo sa seremonya ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas. Pumanaw si Enrile noong November 13 dahil sa pneumonia. Siya ay 103 years old ayon sa kanyang pamilya. He was a man who knew the cost of being a public servant. It's impossible choices, it's burdens, and frankly, it's loneliness. He grew beyond that legend. He became the most enduring public servant of our era. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1TH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.